Nasa ko iingon. Siya naman to. Unsa nasal. Unsa? Ay, nagbuntis kang buanga ka. Butao ka. Hello? Okay, so rinig ako guys. Hi guys! 500k followers na tayo! Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Lord sa mga blessings na natanggap ko recently and salamat sa inyong lahat na sumusuporta at nanonood. So sa milestone ko na to guys, gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga reasons sa pinaniniwalaan ko kung bakit there are many blessings na dumarating sa buhay ko. So a little background muna tayo. Yung parents ko, pinanganak ako at an early age. So, I am so blessed kasi hindi tinakbuhan ni Papa yung responsibility niya and he really planned na buntisin si Mama. Kasi nga, syempre, mahal niya and everything. Ayaw na niya pakawalan. Of course, starting off at a young age, having a child at a young age is not easy. Kahit ngayon nga, di ba, super makakilala ako, 20 plus na and everything, hindi pa rin sila bumubuo ng baby kasi nga, they know how hard life is. So, imagine a teenager pa, di ba? So, how much more kung teenager? And so, of course, as the panganay, I've seen their sacrifices and I'm so blessed that I have parents na never kaming pinabayaan. They took the responsibility na buhayin kami. I can really see na they work hard. Twice, even thrice, na pagkakayod para lang may makain kami, makapag-school kami and everything. But of course, life is not perfect. May mga times na hirap kami. And I really experienced that with them. And so, growing up, I really said to myself na mag-aaral ako ng mabuti. Talagang magkakayo din ako just also to have money. Para dumating yung time na pagkaya ko na hindi na ako manghihingi kanila mama. And so, ngayon guys, that I had my first sweldo, hindi ako nagdalawang isip, pag-isipan kung kanino ko ibibigay yun. So, here's what happened. Dapat kaya 10 grams ko lang, doble ko na kaya. Magpacheck ako, hindi ka mag-dosing ano. Kaya kung direct, dugangan man na, lain nga kuan, pang high blood. Dili-day ka ka ba lang mag-ano? Hindi mo pwede ano to, sky to Hindi sa hindi mo pwede, wala mabuhay na wala. Ito doon may dagan mo na factors. Hindi man ka pwede mag-self-medicate. Sa kami, pero ikaw nurse naman. Dili ka ni mga ginaamuro, doktor dito hapon. Pwede na makasakit mo ulo. Dili Nata ko iingon. Masakit dito. Grabe, parang mga sakit dito. Nasa ko iingon pa. Asya naman to. Unsa nasal. Unsa? Unsa? Kay kag-reaction mo. Tayo. Ay, nagbuntis kang buanga ka. Butao ka. Unsa? Nakahipakita. Dala, tapat mo ni Papa. Unsa man na? Uy, wala pinasinimi ko ganahan ng mga inanay na. Kamugid ba? Tanawa. Unsa mo? Kaya Resado na ako. Sa? Ayuy! Unsa na? Ihatag na niya sa imo. Bakit? Ayaw na dili na. Ano? Ate ka, unsa? First 12 niya lagi. Resado na ako. Saan? Sa nurse. Bakit po sweldo? Di ba natapos? Natapok. Ngayon, ano? Ikaw anak, ibutang na para sa imo Ay. Enflex. Di lagi na, di mo na na. Kailangan. Di na mo na kailangan. Thank you so much, Dili lagi na mo. Imo lagi na. Di lagi na mo na dawaton. Daghan kay ka ikaw na naggasto sa Mas gusto imong ko pa nga makasama ka namin. sa imong kuan, sa imong Wala na sila. naiyakan mo Ayaw sa na. ako. Imo na. Gusto ko pa maakap pero may Imo lagi na dili na mo na dawaton. Di na mo na kailangan. Yan, you can keep Imo. Hindi man ako it's a sign of respect mo. Dili lagi. manalo. Wala minangayuan na. Imo na isa. Ay, gusto na ko makatag. Lagi. Kabalo me. Ayun lagi. Imo gina. Imo Thank you lagi. sa kanan. Sa ako, baby. Imo man na. Imo nang gigahaguan. Dili na mo na. Wa minangayuan na. Pero bisan ka. Walang kailangan lang. Sige na. Imo lang na.
Magiunta ko i-prank una niya. Ay nalaki, high blood raw si Papa. Hindi mo ako ma-high blood. Ano akong Pusa, hipusa imong part. agom. Pusa na lang na pusa. Ibutang sa imong Paano part. lang good ninyo? Ayun na lagi. Ikaw na bahala kung gusto ka Not mag... by the gesture itself. I really love Dili, it. lagi I na. appreciate. Wala. Para sa'yo yan. You deserve that more. At least, yung gesture na detay ni mo ihatag sa mood, it's already been taken. Kung yung kaya makalamat yun. So, ayan na nga guys, hindi nila tinanggap. I was expecting din, charot. Pero yun, hindi nila tinanggap kasi dati pa lang guys, hindi, sa totoo lang, I was really like expecting na hindi rin nila tatanggapin. Not because of their pride, pero I'm really so blessed na hindi sila yung tipo ng parents na ginagawa nilang puhunan yung anak nila. Kasi ever since I started earning, never, ever sila nagparinig sa akin na, uy, ikaw naman magbayad sa kuryente, uy, ikaw naman sa internet, or maglibre ka naman, or pengin pera, dapat may nagbibigay ka na ng pera dito, nagbibigay ka na dito sa bahay, nag-share ka na and everything. Ever since nakapag-work ako guys. So yun guys, never nila ako hiningian. Super sarap magbigay kasi hindi ako hiningian ever. Kaya yun, deserve nila kung ano yung in-offer ko sa kanila. Pero yun, sayang kasi hindi lang nila in-accept. But of course, we'll make other plans na makapagbigay naman ako sa kanila. So siguro ang gagawin ko na lang is mag-eat out kami, ganun. Or pag-grocery ko sila. At least diba, may nabigay pa rin ako. So hindi na sila makakatanggi kasi kasama din naman ako dun if ever we eat out or I buy groceries. Kasama naman din namin lahat kasi sa pera. Hindi sila yung tipo guys na nagre-require sa akin na magbigay sa kuryente ba or sa tubig, internet, or manghingi sila ng allowance from me. Hindi. I am happy that they let me be responsible with my own money and they don't consider me as an investment na tulad ngayon na nakakapagtrabaho na ako, may mahihingian sila or ipapatulog nila ako sa gastos sa bahay because they know that it is their responsibility and I have my own responsibility. So I hope na I get to inspire you to give back to our parents. Kasi next to God, they are the ones talaga na kung super it's from the Bible na if you make your parents proud, you will make the Lord happy as well. It's also said in the Bible na we should obey our parents, and so giving to them is not a sign of obedience, but it's for me it's a sign of respect. So yun guys, I wanna inspire you to really honor your parents. I really believe na when we honor our parents, super duper saya ni Lord nun, and He will give back sa iyo kapag grabe mo i-honor yung parents mo. So whatever imperfections your parents have, still love them, honor them, and yun, respect them, most importantly. And tingnan mo kung gaano ka i-bless ni Lord sa decisions and sa buhay mo. So yun guys, if you are someone's child, I hope I inspire you to give back to your parents, respect your parents, and and just honor them. Make them happy, librihan nyo sila and everything na gusto mo, ma, pa. Yun, not because we're in a toxic mindset of tayo yung bubuhay sa kanila. Hindi ko naman sila binubuhay eh. Simpleng libre, eat out and everything, konting gifts, and that hindi mo naman yan ikaka-down. And as a parents, I so hope my parents also get to inspire you na your children are not your investments and huwag kayong manghihingi. Kapag pinalaki mo naman ng tama yung mga anak mo, sila mismo magbibigay din sa inyo without you asking. Kung meron, kung wala, kung meron, thank you so much. Pero kung wala, it's okay. Kasi it's not their responsibility na bigyan sila. But of course, as a children, since hindi naman tayo walang galang, and mahal natin yung parents natin, we will give. That's really the key. It's not about responsibilities and everything, but we give because we love them. Nothing else, nothing more. So again, thank you so much, 500k people. Thank you sa support. And I hope you got something out of this video. That's it. Thank you. God bless. Bye.